merong kalang perspective na binuo at napaniwala mo yung tinatawag na mga prosecutors or lead prosecutors sa ICC, pwede kang hulihin at pwede silang mag-issue ng warrant of arrest nagbase doon sa tinatawag na perception. Walang ebidensya ha. Kaya ngayon nagtatalo paano nyo ipipresent yung ebidensya, sino yung mga witness na nandyan. Until now walang ganun. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, sa prosecutor pa lang, alam na nung isang inaakusahan ang mga ebidensya na ilalatag. Ganun ang tamang proseso. Ganun kahigpit ang proseso. Kahit sa ibang bansa ganun din. Pero itong ICC, ang nangyari ay chismis lang, buuin mo lang yung chismis, kumalat sa mainstream media yung chismis at mapapaniwala mo yung prosecutor, that's enough. Diba? Ganun lang siya. Actually mga kababayan, mahaba po yan litanya niya. Marami po siyang sinabi na mali at hindi totoo patungkol po sa ICC at sa pagkaka-aresto po ni dating Pangulong Duterte na hindi ko po talaga mapigilang sagutin Kaya nirecord ko na or in-screen record ko. Unfortunately, yung part lang pong yan ang na-screen record ko. Pero basically, rinig nyo naman dyan sa video na yan, sa mga sinabi niya. Yung pinupunto niya is yung ICC, yung basihan ng pagkaka-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte ay chismis lamang daw at sinasabi niya perspective or perception lamang. So parang yun ang gusto niyang sabihin na yun ang kalakaran sa ICC. Bumabase sa chismis, kaya nakakasuhan or inaaresto yung mga inaresto at kinasuhan nila. So sabi ko, mali ito kailangan itong soplahin, kailangan itong sagutin, Dahil may mga naniniwala sa kanya at napapanood po yung kanyang mga video ng libo-libong katao at may mga sumasang-ayon, may mga naglalike. Sabi ko, maling-mali yan. Sasabihin mo na base sa chismis or perspective lamang or perception lamang yung basihan ng ICC kung bakit sila nag-aaresto ng tao. So, ibig sabihin ba nito yung kaso ng ICC laban kay Netanyahu at saka kay Putin? Base sa chismis yun? Kasi yun ang gusto niyang sabihin na parang ganun ang kalakaran sa ICC. Base sa chismis yun? Yung mga pinunong yun, si Putin at saka si Netanyahu, meron silang mga kinakaharap na ongoing na gera at nakakakomit po sila ng mga krimen doon sa mga gerang iyon. Kaya nagkaroon po ng mga kaso laban sa kanila. So, chismis lang ba yun? Sa kaso naman ni dating Pangulong Duterte, nagkaroon din naman siya ng gera, yung tinatawag niyang war on drugs, Sandamakmak ang mga testimonya, mga sworn affidavit. Sandamakmak ang mga documented killings na na-document ng CHR, ng kapulisan, at ng iba't ibang grupo. At napanood po natin yan sa mga news reports, mga kababayan. Yung mga documented killings na nilitratuhan ng mga photojournalists. Napakakapal po ng mga pahina, documented na mga ebidensya laban po kay dating Pangulong Duterte. Yung sinasabing 8,500 pages at saka yung almost 16 hours na audio-video evidence, yun po ay kulang pa. Meron pa pong susunod. Kung nabasa niyo po yung report patungkol doon, may idadagdag pa po ang prosecution. So, marami pong nagbigay ng testimonya at napanood naman po natin. May mga footages ng tanim ebidensya at mga EG case, At meron pong mga katawan ng mga patay na tao dahil po sa war on drugs, So, anong sinasabi nito ni Inertia na isang DDS na base sa chismis, yung kaso o yung pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte? Parang alam niya, in my opinion, yan po ay pagsisinungaling, harap-harapan, or harap-harapang pagkakalat ng fake news, panlilin lang. Sino maniniwala sa bagay? May maniniwala po sa kanya, yung mga kapwa niya DDS. Ano yun? Walang ebidensya base sa chismis? Perception, perspective, pambihira naman. May mga katawan ng tao May mga autopsy na ginawa. Sandamakmak na testimonya at saka yung mga pag-amin ni dating Pangulong Duterte. At ito ay more than 10 years in the making, Simula pa nung mayor siya hanggang sa magtapos siya bilang presidente. More than or less than 10 years in the making ito, kung hindi ako nagkakamali. Tapos sasabihin mo, base lamang sa chismis?
perspective. Pambihira naman kayo mga DDS, harap-harapan kayong nanloloko ng mga Pilipino. Grabe naman. May maniniwala po sa mga ganyan. May maniniwala dyan, for sure. Chismis ba yun? May mga katawan ng tao eh. May mga inautopsy. May mga autopsy ang sinasabing panlolokong uri ng autopsy. Natuklasan ni, sino ba yung doktor? Si Dr. Fortune, no? Yung sinasabi, namatay sa ganito, namatay sa ganyan. Pero nung inautopsy niya, merong bala sa ulo, merong hindi dineclare yung naunang nag-autopsy. Grabe naman. Ano sa palagay niya mararamdaman ng pamilya ng mga batang nadamay, no? Ng mga innocenteng bata na nadamay, natamaan ng bala dahil sa war on drugs na iyan. Kapag narinig nila yung sinasabi nito na base lamang sa chismis or perspective or perception, hindi po ba masasaktan sila? Ang sa atin lamang naman ay gusto nating alamin ng totoo. Pero ang ginagawa namang ito ay naghahasik po ng kasinungalingan at panlilinlang. Hindi totoo ang sinasabi niya. Para po sa akin, fake news. At kahit pa sandamakmak na fake news ang ipakalat nyo, mga DDS, kahit pa sandamakmak na kasinungalingan at panlilinlang ang gawin nyo, hinding-hindi nito matatalo ang libo-libong pahina na documented evidence, mga resulta ng trabaho ng mga photojournalists, mga sinumpaang salaysay at mga ebidensya na nakuha sa mga paninarya, mga autopsy, at yung ilang taong pag-iimbestiga na ginugol, no, ng ICC at ng mga nagsampa ng kaso. Hinding-hindi nyo mababangga yun. Kahit pa magkalat kayo ng kasinungalingan, panlilinlang at maghasik kayo ng fake news, hinding-hindi nyo mababangga yun. Yun na lamang mga pag-amin ni dating Pangulong Duterte sa publiko and under oath siya. Paano nyo babanggiin yun? Chismis ba yun? Pambihira naman mga kababayan. Bakit naman ganyan ang ginagawa niyo mga DDS? Kahit pa araw-arawin nyo, minuminuto kayo magkalat ng kasinungalingan, fake news, para papangitin ang imahe ng ICC at ng prosecution at ng mga biktima, hindi kayo magtatagumpay dito. Dahil katotohanan na binabangga nyo. Ang gamit nyo lamang ay mga opinion nyo na base sa mga walang kakwenta-kwenta at katuturang hinala nyo. Ang problema dito, confident kayo sa mga sinasabi nyo, sa mga kinukudahan nyo sa social media, pinaniniwalaan kayo. Dahil yung paraan ng pagsasalita nyo as if totoong totoo. Kaya ako ginagawa ito dahil kailangan kayong supalpalin, kailangan kayong suplahin at kontrahin dahil hindi totoo ang sinasabi nyo. Kung, Diyos ko, ewan ko lang kung pwede siyang kasuhan dyan sa sinasabi niya, no? Anong chismis? Grabe, mga head of state ang inarehesto at kinasuhan sa ICC. Chismis lang yung mga kaso doon. Good luck. Yan ang hirap sa inyo. Masyado kayong overconfident, mga DDS. Nung una, kayo yung gigil na gigil. Kayo yung hindi makaintay sa ICC. Kinukutya niyo si Trillanes, ang sabi niya, asa ng ICC? Akala ko ba sinabi mo, Trillanes, ganito, ganyan. Bla, bla, bla. Na lagi niyo sinasabi, papuntahin niyo na lang kasi ang ICC dito. Dalhin niyo na lang ICC dito, ganito, ganyan. Kahit si dating Pangulong Duterte, siya yung nagsasabi na ready siyang sumuko. Na para bang, alam mo yun, parang nagyayabang. Eto, pakinggan nyo. Totoo rin po ba yung pagkarinig ko kanina, Mr. President, that you would volunteer to go to the ICC and have yourself be investigated? Yes, sir. Provided funds will be... Yes, sir. Baka magkatotoo po yun, Mr. President. May magbibigay na pera eh. Sir, mas mabuti yan, sir. Makapasyal ako. Ayun, narinig niyo po, no? Don't confuse humility or humbleness to being boastful. Yung pong pinakita ni dating Pangulong Duterte dyan, hindi po pagpapakumbaba at pagpapasakop yan sa ICC. In my opinion, yan po ay pagiging mayabang at pagiging hambog, no? Ayun, nangyari na nga po yung gusto niya. Nandun siya sa ICC ngayon. Pero bago po siya nadala doon, hindi, pahirapan po, no? Bago siya nakumbinse na sumama. Pero yung sinasabi niya sa Quadcom, makikipagtulungan, oo, sasama, bla bla bla, narinig niyo naman, di ba? Yan ang hirap sa inyo mga DDS. Overconfident kayo sa umpisa. Ngayon, overconfident na naman kayo sa sinasabi nyo. Dati, sinasabi nyo, ang tagal ng ICC. Nung dumating ang ICC, na-aresto si dating Pangulong Duterte, anong naratibo nyo?
kinidnap. Kinidnap si dating Pangulong Duterte. Pambihira, kayo yung nagsasabi dati, nasa na bang ICC? Ang tagal ng ICC. Si dating Pangulong Duterte, sinasabi niya, sasama siya sa ICC. Tapos ngayon, kinidnap. Tapos nung na-debunk yung claim niya na kinidnap, ano sinasabi niya naman? Nagbabakasyon lang, hindi naman nakakulong, hindi naman nakadetain. Bakit kinananawagan ng bring home? Diba? Bakit yung rally ng rally? Nagbabakasyon lang naman pala. Yung kasi yung sinasabi niyo ngayon eh. Tapos ito, na-arrest na daw, kinasuhan, base sa chismis. Grabe. Good luck. Kung yan ang tingin nyo, di dapat maging masaya kayo at maging confident na naman na sooner or later makakalaya si dating Pangulong Duterte. Kasi chismis lang pala eh. Chismis lang pala, di ba? Sa tingin ko, kinukumbinsin nyo lang yung sarili nyo or pinapasaya nyo yung sarili nyo gamit ang sarili nyong katang-isip or kalokohan. No? Ang layo nyo sa realidad. Be realistic. Hindi yan base sa chismis, mga DDS. Hindi yan perception or perspective. Katotohanan yan. Merong mga ebidensya, merong mga investigasyon na ginawa, kaya na-aresto si dating Pangulong Duterte, kaya may kaso. Hindi chismis. Hindi ko alam kung pinapasaya nyo lang yung sarili nyo or kinukumbinsin nyo yung sarili nyo gamit ang mga maling paniniwala, pananaw, or kasinungalingan. Or talagang intensyon nyo na lituhin, linlangin, or magkalat ng hindi totoo sa publiko at sa mga kapwa nyo DDS. Paniwalain sila. Unfortunately, mukhang mapapahiya na naman po kayo. No? Hindi naman biro yan eh. International court yan. Magbabase sa chismis. Grabe, no? Bahala kayo kung yun ang gusto nyo paniwalaan. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo? I-comment nyo lamang po at sana po i-like yung video natin. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.